At so, ito na, tuloy na natin. Next topic na tayo mga kabsat. Nako po, walang iba kung hindi si VP Sara Maisog Germany. Yan ang VP na gusto nyo. O, di ba? Confirm mga kabsat. Kaya siya nag-Germany. Di ba? Para imit itong mga maisog nila. Ilan ba sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ba, ang dami. Grabe mga kabsat. Ito ang gusto nyong VP. Samantalang nung panahong ito, binabagyo ang Pilipinas. Ang inyong VP nandyan. Nakimaisog sa Germany. Lumabas ang totoong kulay. Di ba? Shout out Sir Tony Nanabla. Ayan, pakilala ko po at hihingi ka na lang ng pabor na tumira doon sa Pogo Hub. Okay. Alice Guo, Lucerna pareho ang agent. Ah, really? Patay tayo. Alright, so ito, pag-usapan natin ito si VP Sara, no? Na pagpunta niya. Actually, mayroon pa tayo i-connect pero syempre, hindi ko alam kung totoo yun. Pero galing sa kanya mismo to, no? So, tingnan lang natin. Alright, so sabi dito, hindi pa yung tantrums. Wag mo na yan. Ayan. So, dito tayo. VP Sara. Sara meets Filipino maisog members in Munich. O, nun siya galing, di ba? Kung saan din may concert. Patay. Share natin sa screen, guys, para makita nyo. Ayan. Pakita ko muna sa inyo bago tayo yan. Ayan, o. Nakita nyo ba, guys? I hope nakikita. Sara meets Filipino maisog members in Munich. This was published yesterday sa Philippine Star, mga kabsat. Pero mukhang maliit. Lakyan natin, sorry. Sorry. Lakyan natin. I-full screen natin. Yan. O, di ba? Tapos tanggalin natin to para bumaba ako. Okay, babasahin ko lang muna, kabsat, no? So, ayan po si VP Sara, mga kabsat. Manila, Philippines, Vice President Sara Duterte meet the Filipina in Munich, Germany, where she is on a personal trip with her family. So, talagang kanto na hindi to pagka nagkataon na nagkaroon ng maisog. Talagang planado sigurado to, di ba, mga kabsat? Di ba? Di ba, nagkataon? Akalain mo talagang meron pang kanyan. Mamaya may papakita akong pictures. And then ABS-CBN News reportedly about 22, kanina 20 lang yung bilang natin, who came from Switzerland, Australia, and other parts of Germany met with the Vice President yesterday. Duterte the group dubbed the Hakbang Maisog International Germany or HMIG for their support to her and her family. 22? We owe a lot to your countrymen for giving us the opportunity to serve our country. From my father, former President Rodrigo Duterte, to me today, your support will still full, warm and strong for me and our family, including my brothers Baste and Paulo Duterte, who was quoted as saying earlier, the Star reportedly that the Vice President, her mother Elizabeth Zimmerman, husband Man Scarpio, and the other 3 children left the Ninoy Aquino International Airport on Wednesday for the Munich, Germany. The trip received flack of as many parts of the country were being plumbed by the Typhoon Karina at the time of their departure. The office of Vice President said that the timing of the trip coinciding the Typhoon Karina is unfortunate, but it is a disaster operation center is ready to assist families affected by calamities. Vice President is the personal trip with her family overseas. Her departure received unnecessary approvals and evidence by the travel authority issued by the Office of the President dated July 9 of 2024, and the OVP said in the statement. So, ayan mga kabsat, no? So, yun pala ang isa sa mga dahilan, no? Kung bakit na pumunta siya ng Germany. Diba? So, sabi naman dito, andali lang. Sorry, dito pala. I-play natin dito mga kabsat. Yeah. Eto na. Sa pagmamahal ninyo sa bayan at sa naririnig ba? Inyong interest na maayos yung gobyerno natin at maayos yung bayan natin.
Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatro. Nawala. Kababayan sa Germany at Europa, saan niya ay pagtitiwalang ibinigay sa kanya at kanyang pamilya na makapaglingkod sa bayan. Nasa Munich ang Vice-Presidente at kanyang pamilya para sa personal na bakasyon. Matatanda ang binatikos ng ilan ang kanyang bakasyon na nataon sa malawakang pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila at karatig lugar. Una nang sinabi ng Office of the Vice President na matagal nang kasado ang bakasyon at handang kumilos ang kanyang opisina para makatulong sa mga kababayan. Malaki ang utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin ng paglingkod sa ating bayan. Maraming salamat din sa pagmamahal ninyo sa ating bayan at sa inyong interest na maayos yung gobyerno natin at maayos yung bayan natin. Yo. Tuloy-tuloy po ang ating Na-news pa pala mga absat, no? Ang pagpunta niya dyan sa Germany, especially yung pinuntahan niyang Maisog, yan nga po. So 22 pala silang lahat, no? Siguro ito yung nagpicture plus yung ito, yung nasa pinakadulo. Ito. Siya yung pang 22 kasi 20 lang yung bilang natin, no? Eh no, oh, sino kaya 'yon? Ayan. So yung mga absat, no, si VP Sara galing pala ng ng Maisog, Germany. So isa yan sa may naging rason. Pero sabi ng mga kasama, ako galit na galit. Tama na, mag full time na siya sa Mautog. Ipakita niya ang tunay niyang kulay. Nako, nagpakita nga, ano? So sa susunod na Mautog rally sa Pilipinas, malamang umakyat na din yan sa entablado kasama sila Roque, si Zoraida at Morales. Yun ang ating abangan, mga basad, no? Kaya pala merong movement ang mga kasama nating mga vloggers, no? Nako po, yung movement na plano kay VP Sara, no? Yung impeachment movement. So, impeach Sara mo, sabi ni Lynn Garcia. Yes, dinig, ayun. Pwede naman i-cancel yun kung gusto. Exactly, no? Especially kapag yung ganong emergency na nagkaroon ng kailangan talaga ng mga leaders na ipakita yung suporta, di ba? Hindi yung mayroon naman akong inutusan diyan na asikaso sa mga OVP diyan. Tapos ganun, no? Tapos nagdadrama-drama siya. Di ba mga kamsat ngayon? Ano sabi niya? Tingnan nyo pagkatapos siya pumunta sa Germany, tapos, papakita ko ba yung isa? Siya rin naman nagsabi nun pero anyway, kuhan muna. Sige, tuloy na lang muna natin dito. Okay, so sabi niya dito, ayan, attention, former PNP AFP per who are good at unarmed combat and volunteering to provide security and protection to VP Inday. Sara, please sound off. Bayanihan lang, walang sweldo. Grabe si Senator Bato. Anong nangyari sa senador na to? Guys, yung VP Sara nila. Kabsat. Kailangan pa rin talaga niya ng security? Ilan pa ba yung security? 300 plus pa yung naiwan. Kulang pa ba? Kulang pa ba yung 300 plus? Kasi di ba umabot ng 400 plus yung security niya, di ba? Nabawasan ng ilan? 75 ba o 74? Di may 300 plus pa. So kulang yung 300 plus na security guard niya? Kulang ba? At naghihikayat itong si Senator Bato na yung mga yung mga retired mag-volunteer na protektahan daw si Sara. Ano masasabi niyo? Tika nga, lagyan nga natin ng poll yan. Lagyan natin ng poll yan, Mabsat. Tandali. Lagyan ko ng poll, Lagyan natin ng poll ang ating second topic. Okay. Teka lang, paano ba sabihin? Sang-ayon ka ba? Sang-ayon ba sa panawagan ni Senator Bato at Padilla na dagdagan sang-ayon ka ba sa panawagan ni Senator Bato na
protektahan si VP Sara gamit ang mga retired. Naku, di na kasya. Gamit VP Sara protektahan VP Sara nang walang bayad. Ayan. Siyempre. Oo naman. Para kay VP Sara. Ayan. Kasi yung 300 plus guys, bayad yon ng tax natin. Yung 300 plus na yan, binabayaran natin yan. Hindi na. Sobra na yung 300 plus. 300 plus pa mga kabsat. 300 plus na yung 300 plus na naiwan. Hindi na sobra na yung 300 na naiwan. Naku, hindi kasya. Naiwan. Ayan. Okay, larga tayo guys. Pag mag-vote nga tayo mabsat, no? Gusto ko malaman yung side nyo. So, ayon ba kayo sa panawagan ni Senator Bato at Senator Padilla na protektahan si VP Sara ng walang bayad? Ayan. Kasi lahat po namang SPG natin, mga government official, bayad po yung mga mabsat. So, naghihikayat sila si Senator Bato, sabi nga niya yun, kailangan daw ng sabi niya, na, ayun, attention to all former PNP and AFP who are good and unarmed combat and volunteering to provide security and protection to VP Sara. Sara, please sound off. Ayan. Bayanihan lang, walang sweldo. Ayun. Di ba? Yan ang panawagan nila, mabsat, no? So, aside from that, ito rin sinabi ni Senator Robin. Ayan, nananawagan naman na po ako sa lahat ng mga dating rebelde na mayroon ng tamang papeles sa pagsuko at amnestiya. Kayong may kaalaman sa Pencak ba to? Pencak, Sikat, Kali, Exkrima, ito yung mga kanto, Arnis, at handang sumailalim sa pagsasanay, pagsusuri, clearance at approval ng opisina ng pangalawang Pangulo. Isang karangalan para sa mga nagbabalik loob na makapagsilbi ng voluntaryo. Pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Yan, oh. My goodness. Talaga lang naman si Binoy. Oh, di ba? O, anong matasabi niyo dyan, mga kapatid? Sabi ni spoiled brat si Sara Tambaloslos. Mag-resign ka na, wala ka namang silbing VP. Panggulo lang yung magaling. Sayang ang pinapasahod sa'yo, sabi ni Robert Sembrano. Impeach Sara, wala lang siyang kwenta. Pwede naman i-cancel yung mga gustuhin mo, Sara Mau. Ayun, no? Talagang galit na galit na yung mga tao. Si Lenny Lugaw, nga 79 na SPG lang ang security guard niya. VP Lenny, 433, binawi yung 75. So, ibig sabihin, 358 at 358 pa ang naiwan. Kulang pa ba? Oh, kumpara kay VP Lenny na 75 lang. Kulang, guys, kulang pa daw yung 358. Anak naman ng teteng, oo. Kahit meron pa siyang approved travel authority, dapat naging sensitive siya at sa second highest official in the country sa current situation. Exactly. Pwede naman niyang sabihin na, susunod na lang ako kasi kailangan ako ng bansang Pilipinas. Kailangan yung presensya. Hindi lang yung mga tauhan ko ang kumikilos. Kailangan makita nila ako, di ba? Na nandyan din ako, na physical. Hindi yung na mawawala kasi ako kasi makiki-attend ako sa Maisog, Germany. Yun yung naging dahilan, di ba, mga usat, no? Kitang-kita problema, pinost pa, di may ebidensya. O di lalong nagalit yung masang Pilipino, di ba? Sayang lang yung pinapasweldo sa mga extra security aids ni Sara, yung bayad sa kanya at Robin at kay Bato, napakalaking sayang din, sabi naman ni Ulan Ako. Mga gonggong talaga to, mga PDP na to, ito ang mga tangan at bobo lang. Patay tayo. O guys, may papakita pa ako bago yung kan. Pakita ko rin sa inyo to. Wait. Ito, lawmakers. Ito, sabi dito sa Manila Times. Kita ba? Ayan. Lakihan natin ng konti. Ayan, lawmakers.
Hindi, may isog mo din. Sorry. Ayan. Lakihan natin. Pwede ba lumaki to? Ayan. So, kailan to nilabas? Kahapon din mga kabsat, no? July 29. So, lawmakers hits VP tantrums over security denial. Patay tayo dito, mga kakabsat. Nako po. O, ayan, mga kabsat. Basahin natin yung sinabi dito. Manila, Philippines, Son Jose Del Monte, Bulacan, Florida, bless Vice President Sara Duterte for her childish tantrums. Nako po. Over the reduction of her security details. Robes said Duterte's tantrums was nothing but theatrics to hide the fact that she had more bodyguards than all former vice president combined. O, kita nyo, pag pinag-combine yung mga vice president, mas marami pa rin siya. The lawmakers issued the statement that after Duterte blasted Philippine National Police Chief Romel Marbil for pulling out 75 policemen from the vice president's security. The trust is her security contingent dwarfs and the number of policemen assigned to the cities. The Commissioner of Audit or COA says so. It's report Robles statement. And then in 2022, audit reports that the Office of the Vice President's COA said that 433 security personnel were deployed for Duterte, higher by 455% than the higher predecessor security details. Some VP had security details that would fit in the van. Hers would need 3 Airbus plane. Pati Airbus. Ano kasama niya lahat to? Itong 400 plus na to? Robles question, Duterte decided to have a layer upon a layer of security blanket to more around with his planax. Ano plan lacks of guard. Her insistent to have a battalion of guard betrayed her real motive, the lawmaker said. The Manila Times tried to fail to get the Vice President's comment. So, ayan mga kapsat. Grabe, naging kwan siya. Childish tantrum, oh. Di ba mga kapsat? Nako po, sampal na naman sa kanya to. Di ba? Ayan. So, meron din tayo dito guys, no? Pakita ko rin sa inyo. Dali lang. Balik tayo, balik. Balik tayo kay Robin. Share. Ayan, meron pa bang katuloy ito? Ito rin. The PNP is a national police force and 3 should be regular reassignment of all its members so that no one stay in long enough in a particular posting to prevent any political form using them as a tax-funded private bodyguards. Excessive entitlement. So Leni Robredo in her 6 years as vice president survived with a security detail of less than 100. In her final full years office, Robredo had only 78 security personnel. So people are stunned by the Vice President Sara Duterte had 433 security personnel as of 2022 and has gone ballistic after 75 of them were pulled out last week by the Philippine National Police in a social media post. Duterte claimed that political harassment, nalaga, 330 plus pa, harassment na yun, harassment sa'yo, yun, Inday Sara. Anak naman ng kamote. O sige. Ngunito sabi, last week, the chief of Romel Marbil by lying about the circumstances surrounding the pull out of the security details. She also claimed police that had her neighborhood to find out where she lives. PNP officials are correct in pointing out the assigning too many personnel or security personnel to guard the single person, except in the case of the president, deprive millions of Filipinos to equal protection. As for much threat, Duterte must have left and safe enough to even name herself the designated survivor. When she skipped the President Marcos State of the Nation address, the statement was neither nor a joke nor a threat. The Vice President said that in her trademark confusing style of expressing her thoughts, General Marbil deserves commendation for his effort to rationalize the use of PNP members for the bodyguard duty. He should explain it to cover other political and private VIPs, all of whom
have enough money to hire private bodyguards. The next step is to further trim the Vice President Security Group. This is an excessive, entitled, and waste of precious public fund. Siyempre, binabayaran natin yan, no? Kasama yan sa mga binabayaran natin, mga kabsat. So, talaga, dapat yung 358 na yan, tinanggal na lang. 75 na lang ng matira ng sobra pa yan, sabi ni Smooth. Gusto yata ng buong batalyon, 2 batalyon na security guard ng VP nyo. Bakit kailangan ganyan kadami ang gusto nyo? Lulusubin nyo ba ang Malacanang para pababain si BBM? Patay tayo dyan, sir, no, Tony. Masyado nang malabis ang dami ng bodyguard niya. Sobrang maluho. Daig pa si BBM, wala namang nagagawang or makatulong sa sambayanan. Puro waldas ang alam, uto-uto ang mga taong sinasamba. Ang dami nilang perang kurakot. Ayan, sabi ni Dennis Marugay. So, ayan mga absad. Tapos ito pa. Nalaglag. Wait. Pakita ko sa inyo. Gigil na gigil yung isa, guys. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Ito. Kilala nyo ba to? Gigil na gigil. Maliban kay maliban kay ang pangalan nito? Oops, wait. Ito ba yun? General Marbel, pag may mangyaring masama sa Vice Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be on you. Kilala nyo to? Kilala nyo to? Yung dating kadre na mga nasa kaliwa. Nagbunganga na naman. Kung may natitira ka pang hiya sa pagmumukha mo, VP Sara, mag-resign ka na. Kapal ng pagmumukha mo, nakakagigil ka, sabi ni Robert Sombrano. Kilala nyo to, guys? Ayan. Tingnan natin yung votings natin. So, sabi ko dito, guys, sang-ayon ka ba sa panawagan ni Senator Bato at Padilla na protektahan si VP Sara ng walang bayad? Ang nasabi niya, oo naman, protektahan nyo. Walang bayad, volunteer. 19%. Hindi na, sobra na yung 300 plus na iwan. Diba? Okay na yun. 81%. Diba? Pero para sa kanila, nakukulangan sila sa 350 plus na yan. Diba? So, nako po. Sige, okay. Ito na, pakinggan natin si Ka Eric. General Marbel, pag may mangyaring masama sa Vice Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be on your hands sapagkat ikaw ang nagmaniobra sa utos ng politiko at lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi ka rin inutusan ni Mr. Marcos Jr. na ipatupad ang isang kabaliwan na desisyon na tanggalan ng mga security personnel ang pangalawang Pangulo ng bansa. Sisingilin ka ng taong bayan. Check na darating yun. Yun. Nako po, si Ka Eric na naman, bumanat. Yung kinasuhan. Diba? Dapat dyan kay Ka Eric sipain sa takong ng sapatos ang nguso niya, parang si Rocky din na bunganga. Yun na nga, di ba? Hey God, hindi sila makontento mga kabsat, no? Gumagawa pa rin sila ng issue, ingay, di ba? Sarap hambulusin yang si Eric na yan. Kaya nako, nanggigigil tayo sa mga ganyan, no? Ano? Patay tayo dyan. Meron pa tayong share dito. I think meron pa, no? Kung wala na, check ko lang, ha? Double checking. Meron pa ba? Ayun. We can provide security to VP Sara if necessary. Sino to? Sino nagsabi? Rolando Asis Mong Alamit, MNLF Davao Staff Chairperson. July 30, kanina lang sinabi to. Siya to. Nako, alam na this. Nako po, alam na this. Aba, may suporta siya sa kabilang parlor, mga kabsat. Ano na? Anong musga niyo, mga kabsat? Ayan, palakin nga natin. Ayan. Ba? Tinanggalan. What? Kulang pa yung 358 na security guard personnel VP sa inyo. Wala naman ginagawa kundi gumala.
Patay tayo dyan, Sir Tony. So, ayan, no? Isa sa mga, ano, MNLF dyan sa Davao, state chairman. Oh, so suporta daw yung mga MNLF dyan. Nako po. Oh, ano na? Game over na. Nako, alam na this. Oh. Hindi tayo impeach VP Sara movement, Leonardo Navarro. Ayun. Actually, ang dami content based, no? Hindi pa lang ako masyado nakikikoper kasi medyo busy si Maestro sa trabaho. Pero active ako dyan sa pakikinig lang. Hindi pa ako sa Pero yun nga, nagkaroon sila ng yung mga kasama ko ng ang tawag nito, ng pag-uusap dyan na ayun nga. Dahil sa nangyayaring ito sa ginagawa ni VP Sara ang tanong kung ma-impeach siya, sino ipapalit nyo? Si Senate President, malamang, di ba? Kung sino yung Pero nako po, malaking problema nila. So, ayan mga kapsat, no? Tingnan natin yung poll natin. Ang inang ka, batong galit na galit. Nagmumura si Jody May. Relax ka lang, relax. So, ayan mga kapsat, no? Sa mga hindi pa po nag-vote dyan, mga sang-ayon po ba kayo dito sa panawagan ni Senator Bato at Senator Padilla na protektahan daw itong si VP Sara ng walang bayad, libre, mga kapsat? Ang panawagan ng Senator Bato itong mga retired PNP, AFP na magkaroon ng volunteer na pagprotekta kay VP Sara. At ito namang si Robin Padilla, hinikayat itong mga rebelde na meron na daw na nagbalik loob sa gobyerno, di ba? Na protektahan daw using itong mga cane, skrima, yung mga pang-arnis, di ba? So, mayroong training na mangyayari. Ang lak naman ng peto nyo. So, yan ang sinusuportahan nila, mga kabsat. So, panawagan po ng mga ibang mga kasama natin at saka mga ibang loyalista at saka mga ibang mga supporters na nakikita nila yung ginagawa ni Pangulong, ginagawa ng kampo ni VP Sara patay tayo dyan. Gago yan si Bato Robin. Dapat dyan, yan yung mga mawala sa Senado. Nako, baka malaglag na sila Diba? Malay natin, di ba, mga re-electionist pa man din sila. So, meron pa ba tayong next? Meron pa ba papakita dyan na next? Wala na. So, yun na yung last makakakabsat, no? So, tapusin na natin yung poll in 5. Sa mga di pa nagvo-vote, bigyan ko kayo ng 10 seconds bago tayo mag-end, magkakabsat. Ayan, nagsama-sama tayo for almost 98 minutes. Gawin natin 100 minutes. Ayan. Sa mga di pa nagvo-vote dyan, guys, salamat po. Baka naman. So, ending in 5, 4, 3, 2, and 1. So, yan po yung resulta ng ating poll for the second topic, mga kabsat. So, nako po. Kayo na humusga, mga kabsat, no, kung anong kanyo. Isa ito sa mga style nila na pabagsakin ng Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Renato. Yan. Si Bato, Bongo, tandaan natin, wag nang iboboto sa 2025. Ekis na po lahat sila. Lahat po sila. Wala po makakapasok na PDP. Wag nating hayaan, mga kabsat, no. So, nakikita na natin yung mga kulay-kulay nila. So, ayan po. Wait, ayusin natin. Ay, meron pa palang statement si Sara last, no? VP Sara, salamat sa pagtatanggol nyo sa... Oh, umiyak siya, pinagtanggol siya si Bongo naman to, tsaka si Bato. General Bato. Nako, ICC, hello. Nako po, ICC, malapit na. Nagpapasalamat ako kay Senator De La Rosa, Senator Go, at Senator Padilla at mga AFP, PNP personnel sa mga kababaihan at lahat ng ordinaryong mamayan sa inyong pagtugon na panawagan ni Senator Bato ng voluntaryong pagtulong para sa aking seguridad. Nako po! Yan, may panawagan siya, guys. Nagpapasalamat siya para sa kanyang seguridad. Mga kabsat. Anak ng teteng, no? Thank you, Maestro. Ayan, salamat, mga kabsat, no? So, tinapos na po natin yung poll ba? Tinapos ka na. So, sang-ayon ka ba sa panawagan sa Senator Bato? Meron tayong 18%. Oo naman, hindi na kailangan. Di ba? Sobra-sobra na yung 300 plus. 81% po, mga kabsat. So, sa mga silent viewers natin at saka sa mga team review, anong masasabi nyo regarding dito sa panawagan ni Senator Bato? So, agree ba kayo? At saka dito sa pagdalaw ni VP Sara dito sa Germany sa kanyang maisog. Actually, meron akong idadagdag sana pero wag ko na idagdag yun. Yung
Live din niya mismo rin. Live din ni Kwan yun. Actually, nandun sa TikTok ni VP Sara. So, nung una, medyo nagdududa ako kung legit kasi parang AI, di ba? Tapos biglang may nagsabi, hindi, totoo yan. Pinakita sa akin yung buong video. Ay, totoo nga. Akala ko na-crop lang. Diba? But anyway, mga kapatid, again, maraming salamat po. It's already 9:54 ng gabi. So maraming salamat po sa lahat. Sa mga hindi pa po nagla-like and subscribe dyan, guys, huwag kalimutan mag-like. Salamat po. And then hanggang sa muli, kita-kits po tayo sa ating next live. Maraming salamat, Absat. Maestro Paul is signing off. Thank you po. Paalam. Good night. Maraming salamat po.